Magandang hapon sa inyong lahat. So, dito ako ngayon para i-demonstrate sa inyo kung paano maggawa ng correspondence official or business correspondence na ang format natin is academic format. So, tanda natin, may mga parts po ang academic format. Sa under ng ano po niya, introduction is yung background. Susundan po siya ng introduction and then ng body, then recommendation, action, and then pasasalamat po. So yun po yung pattern na sundin natin. So demonstrate ko po dito kung ano yung mga step-by-step procedures kung paano nyo po siya gagawin. So first, kailangan po, ilagyan po natin siya ng label kung ito ay isang company. Anong pangalan ng company? Ano yung kanilang address? And then yung contact info. For example, Halata Publishing Company. Okay, so Publishing Incorporated. Okay? So, yan. And then, after po nyan, sa baba po, ilalagay mo kung saan po yung address nila. For example, lagay po natin dyan, Kapitan Isko Street, Daet, Camarines Norte. And then, of course, sa baba is yung contact info po, just in case na meron po sila. Pero kung wala naman po yung problema. Okay? For ano po siya, for formality. Pero madalas po talaga sa mga company, meron sila mga email address na inilalagay po dyan para alam po nung mga kliyente nila or ng kanilang transaction kung paano sila kakontakin. And then after po niyan, ma-space ka po ng ng one space or double space kung ano po yung standard na sinusunod nila. Pero ideally po, double space talaga. Then lalagay mo po dito yung date kung kailan mo siya ginawa. For example, March 3, 2026. Okay? Then, double space ka po, lalagay mo po dito is para kay. May mga korespondensya opisyal na diretsyon nilalagay na, for example, kung kanino na siya, kung kanino siya kung kanino siya nanggaling. For example, dito, mula kay, lagyan natin. For example, akong gumawa ng ito ang gumawa ng korespondensya, si Micaela Batong Bakal. Okay? And then sa baba po niyan, of course, lalagay mo po diyan. Ano yung kanyang position sa sa isang company? Tandaan po ha, ito po ay yung nagpadala. Lagyan natin dito. For example, siya ang president ng Halata Publishing Incorporated. And then, yan. And then, sa baba po niyan, lalagay mo po yan para siya kanino. For example, papadala mo po siya nawala yung aking gawa doon. Okay? Lagay mo dito ay kay Jones. Okay? Jones Anthony Dimagiba. Okay? So, Dimagiba. Then, sa baba po niyan, so siya ang tatanggap. Sino po siya? For example, siya ang HR ng ng isang company. For example, ay lagyan natin dito, HR ng De Los Santos Incorporated. Yan. Ganyan po yan. Kasi may mga ilan na correspondence na hindi na siya nilalagyan ng para kay or ng mula kay. Okay? Pero sa tinuro ko sa inyo, nilalagyan natin siya ng para kay. Pero kasi ang problema kasi sa Filipino language, mahaba po kasi yan yung para kay. May itong nilalagay ko dito. So, kumbaga, kumakain siya ng space na masyado. 'Di ba? So, tulad niyan. Pero kung yan po talaga yung prefer or yan talaga yung standard na hiningi sa'yo, yan po sundin natin. Pero ito yung sinabi ko po, may mga ilang naman hindi na siya naglalagay ng ganyan. Okay? Then, anong sunod po niyan? Ang sunod po dyan is yung RE. Pag sinabi nating RE, yan yun po yung topic kung tungkol sa yung correspondence official. For example, ilagay natin dito, pagpapaliban ng seminar training ng mga bagong empleyado. So, yan yung RE natin. Then, anong sunod po dyan? Okay? Anong sunod po dyan? Lalagay po natin dito yung background. Okay? So, yung background po dito
kung tungkol saan po itong topic natin. For example, lagyan natin background. Taon-taon, ang dalawang kumpanya ay nagtutulungan upang mahubog ang mga kasanayan ng mga bagong manggagawa upang sila ay maging handa sa trabahong kanilang gagawain. Yan. And then, yan po yung yan na po yung sinasabi ko na ilalagay po natin dyan yung background kung tungkol saan yung topic. Okay? Kasi ito, sila nagpagwasan ng seminar training. So, lagay po natin yung background na sa itong dalawang kumpanya, itong Halata Publishing and De Los Santos Incorporated, nagko-collab sila para magtulungan sa paggawa ng pagtitrain ng mga bagong empleyado para handa sila sa mga trabahong gagawin nila sa isang kumpanya. Okay? So, after po niyan, tandaan ha, hindi nyo po siya i-indent. Dapat pantay lang po siya. Then, after po niyan, i-state mo na yung introduction. And this sa introduction po, i-state mo, ano yung problema? Ano yung concern? For example, okay, so dito, taon-taon ang dalawang ko pinagtulungan upang mahubog ang kamakasanayan ng mga manggagawa upang sila ay maging handa sa kanilang trabaho. At ito ay isinasagawa sa buwan ng Marso na may 3 araw na pagsasanay. Okay? So, yan. Tapos sa introduction, state mo na yung problem. Anong concern natin? Ano yung problema? So, pag sabi natin dito, subalit ang naturang buwan ay ang buwan na abala ang buong kumpanya sapagkat ito ang buwan na mataas ang pangangailangan ng produksyon para sa pagsusupply nito sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. Tunay na maganda ang mga pagsasanay upang maging handa ang mga empleyado, lalo at higit ang mga baguhan dito. Ganoon pa man, kung ipagpapatuloy ang mga pagsasanay sa naturang buwan, ay kukulangin ang produksyon at ng mga produkto na siyang makakaapekto sa sales ng ating mga produkto sa merkado. Okay, ayun na. Di ba ang sabi ko sa inyo, sa introduction, i-state mo yung problem, and then sa body, then magkasama silang dalawa, elaborate mo lang siya. Okay? So, elaborate mo lang siya, paano siya makaka-apekto kung tutuloy ang ganitong pagsasanay. Tapos sa reiteration, i-state mo na yung ano magiging solusyon mo para ma-address yung problema. Kung kaya ninanais ng kumpanya na ilipat ang pagsasanay sa buwan ng Abril upang hindi maapektuhan ang produksyon ng mga produkto sapagkat ito ang buwan
na halos wala nang masyadong ginagawa sa ating kumpanya. Okay? And then, sa action, call for action. Ano yung magian natin? Pwede sabihin nito, kung ikaw po ay sumasang-ayon sa nilaalaman ng liham na ito, o ikaw po ay may tanong tungkol sa bagay na ito, maaari ka pong dumulog sa aking tanggapan upang mabigyan linaw ang mga bagay. Maraming salamat po. Okay? Okay, ayun na. Meron ka ng correspondential official. Ganun lang siya kasimple. Okay, so again, i-review lang natin. Do not forget, lagay mo yung title ng company. And then, yung petsa, kailan mo siya ginawa, mula kay, para kay. Gets po? Pwede naman sila magkapalitan. Pwede para kay, mula kay. Wala man yung problema. And then, RE, yung topic, introduction, ay sa background, bigyan mo kami ng konting ideya tungkol sa topic na yan. Introduction and body, introduction, statement, problem. Sa body, i-elaborate mo yung problem. And then sa reiteration, i-state mo kung ano yung solution. And then last paragraph, call for action. And then thank you so much. Then there you have it. Meron ka ng correspondential official. Okay? So, ganoon lang po siya kasimple. Maraming salamat.